Hello there, Aquarius sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of October for Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Aquarius, hindi lahat ng Aquarius maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Aquarius sign. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. So Aquarius, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please to check your other placements, your Sun, your Moon, your Rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. Okay? So, let's start. Aquarius, October, love reading. Aquarius. Love reading for the month of October 2025. Aquarius. Aquarius. New beginning. Someone from the past, or might be you are missing someone, Aquarius, from the past. So, Aquarius, at this present situation, ito na nga yung nangyayari sa'yo. Parang merong someone from the past or ex mo ba na parang naiisip mo, nagkakaroon ka ng love reminiscing from that person. Hiwalay na kayo nito. Definitely because of cheating. So naghiwalay kayo nito because of cheating, and also I can see here na dahan-dahan kayong nawasak nitong person na to. Parang yung situation ninyo, nagkagulo kayo na about cheating, nag-away, at dahan-dahan nawasak, hanggang sa nawasak talaga kayo na. So, namimiss ka, I don't know kung namimiss ka ng person na to, or namimiss mo yung person na to, or both of you miss each other. Because there is a possibility kasi ngayon is, I think, this person came back. Tapos, ginagard mo yung sarili mo sa kanya. Kumbaga, iniiwasan mo siya. Yung bang parang namimiss mo siya. Nung bumalik siya, namimiss mo siya, namimiss yung alaala ninyo. Pero, ayaw mo siyang kausap. Part of Aquarius personality. Aloof ka ngayon. Umiiwas ka. Ayaw mo siya kausap kahit gustong-gusto mong kausapin siya. So, ito yung nangyayari ngayon. Okay? So, ang challenge dito, magkakaroon ba kayo ng new beginning ng person na to? Paano kayo hahantong sa point na magkakaroon kayo ng new beginning kung ganito ka na umiiwas sa taong mahal mo dahil sa mga nangyari sa'yo before? So, let's see. So, itong person na to is coming back to you. This person wanted to come back, wanted na magpagbalikan, and feel so sorry about what he or she did to you. Gusto niya mabalik yung nakaraan, yung happiness, spark, kung gaano kayo kasaya before. Gusto niya mabalik yun. Though sa totoo lang, hindi siya sure kung magkakaayos pa kayong dalawa kasi nga umiiwas ka sa kanya. Pwedeng hindi mo siya kinakausap, or pwedeng aloof ka. Parang
iwas ka sa mga sinasabi mo or mga sinishare mo. So, itong person na to, gusto niya talaga ma-save yung pagsasama ninyong dalawa. And this is the challenge ngayon. Yung pagbabalikan. Ngayon na bumabalik siya, magkakaayos kaya kayong dalawa? Ngayon na umiiwas ka sa kanya, kahit mahal mo pa siya. So, ano bang kailangan mong i-focus dito? I think, as a point na sa nangyari sa'yo before, sa pinagdaanan mo dito before, I think okay na din yon. Na sinasabi kasi dito sa cards na mag-focus ka na din sa pag-move on mo. So, parang magfo-focus ka na lang sa healing, sa paghilom mo. Okay. Kasi feeling ko bakit etong person na to might have a past person. And siguro nung time na yon naghiwalay kayo because of this. So umiiwas ka sa kanya for a reason. Umiiwas ka sa kanya dahil sa ayaw mo nang ma-involve sa ganitong klaseng problem. So your past, sa past nyo kasi dalawa, nagkaroon pala to ng clarity sa iyo na may ganito, meron pala siyang ganito. Siguro hindi mo to alam nung naging kayo, pero nalaman mo to, kaya naghiwalay kayo dahan-dahan hanggang sa umayaw ka na talaga. I mean, naggulo yung relasyon ninyo ng dahan-dahan hanggang sa umayaw ka na. So ito yung reason kung bakit na you walk away, might be emotionally from this connection, and mas nag-focus ka into rebuilding yourself and moving forward, move on, focusing on healing, dahil ayaw mong ma-judge ka. Baka ma-judge ka. Syempre kasi might be this person has responsibility, might be this person is a matured one in a way. So, hindi din to madali sa'yo. Kumbaga, minsan di ka din nakakatulog sa gabi thinking about this. Minsan, kahit pa sa alam mo na yung katotohanan. However, nung naghiwalay kayo, nag-antay ka pa din na baka ako yung pipiliin, na baka babalik siya. Hanggang sa napagod ka na. So, kaya pala, hanggang ngayon na bumabalik siya sa'yo, mahal mo pa din siya, pero umiiwas ka dahil nga, hindi na pwede, ayaw mo na. So, in the near future, let's see kung kayo to or baka someone else to. I mean, nasa ano pa pala tayo? Nasa strength. So, your strength here is yung, kumbaga, yung pagmamahalan. Naisip mo yung pagmamahalan ninyo before, nung hindi mo pa siguro nalaman. Okay yung nakaramdam ka na mahal ka niya. Naramdaman mo yun. At naramdam nyo sa isa't isa na you felt like you have that soul connection. And ito yung parang this time na bumabalik siya sa'yo, ito yung naging strength mo. And meron ka ditong feeling of I wanted to come back, but then hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung tatanggapin ko to or what. I just really don't know kung ano yung reason niya. Baka reason niya wala na kami, hiwalay na kami, pwede ba tayo magkabalikan? Pwedeng ganun. So, kaya bumabalik siya at ikaw naman parang aloof na aloof ka and parang iwas na iwas ka, pero yung kalooban mo is parang gusto mong tanggapin siya. Kasi naramdaman mo talaga yung pagmamahalan ninyo before nung hindi mo pa nalaman yung katotohanan. So, in the near future, there's a possibility of no communication para sa inyong dalawa. Like, mayroong isa dito sa inyo, I think ikaw siguro to Aquarius, yung hindi mo siya kakausapin. Kasi feeling ko, magkakaroon kasi sa'yo dito ng realization about much better na lang talaga na magpatuloy na course ng paghihilom
ng sugat. Kasi might be this month of October, in the near future, you're going to give this person a silent treatment. So, I think, darating yung araw, hindi din, yung paparating dito sa inyo is no communication talaga. So, hindi kayo mag-usap nito, isa na dito dahil sa, you will going to treat it, to give this person a silent treatment, and dito kayo magkakaroon ng no communication. Kumbaga, feeling ko sa part niya, wala akong magagawa in a way. Parang hindi ko mapilit si Aquarius na tanggapin ako, pero at least I give my best na bumalik sa kanya dahil gusto kong bumalik sa kanya. Pero ito yung kailangan mong malaman, Aquarius. Ang kailangan mong malaman dito is your choice na hindi na siya, kumbaga, hindi na siya kausapin o hindi na siya balikan, na magpatuloy ka na sa paghilo mo is tama. Dahil yung person na to, nag-away lang sila nito, kaya siya bumabalik sa'yo. Kumbaga, nagkaroon sila dito ng arguments, nakakapagod na away, anumang klaseng away ang meron sa kanila. And I think this person gave up on that fight, surrender that fight, and walk away and bumalik sa'yo. So parang hindi siya bumalik sa'yo because of the realization na mahal ka niya at yung wala na silang dalawa. Bumalik siya sa'yo dahil nag-away lang silang dalawa. So parang tama din yung decision mo na hindi na siya, or magiging decision mo na hindi na siya kakausapin pa or balikan pa. See. So, tama lang. Might be yung dahilan ng pag-away nila is still also babae. So, baka hindi na ikaw to. Or baka ikaw to. Baka pinapanood niya yung mga videos mo, yung post mo, tapos nagselos, nag-away, nagkagulo, and hindi nag-uusap at bumalik siya sa'yo. Parang pwedeng, ito yung pinagsaselosan mo, sige, totohanin ko to, babalikan ko to. Parang may mga ganun eh. So, hindi sila nag-uusap ngayon because of jealousy, woman, and might be because of you. And, but then, still, I think the other person, di pa to nakamove on. Very fresh pa yung mga nangyari sa kanila. Nag-iwasan lang to silang dalawa. Pero there's a potential pa rin dito na magkabalikan silang dalawa. So, if tatanggapin mo siya ulit, mapupunta kayo sa point of parang maiipit na naman siya sa sitwasyon. And parang bumalik lang kung ano yung before sa'yo. So, okay na yung magpapatuloy ka na mag-move on and hindi na siya kakausapin pa. And hayaan na lang siya. Because your hope here, or you are hoping that this person na maging matured na siya this time, whether sa pamilya niya, or sa sarili niya, might be, in generally. Gusto mo siya maging matured na, maisip-isip niya na, magkaroon na siya ng realization sa isipan niya na hindi dapat, sa tuwid ko na ang lahat at hindi na ako dapat naloloko pa. But your fear here is, let's see. So, your fear here is for this person na if ever, okay, if ever natatanggapin mo siya ulit at magkaayos kayo ulit, magiging third party ka lang naman din ulit. So, baka magiging unfair yung situation na to para sa'yo, and babalik at babalik pa din siya doon sa isa, or pagsabay pa kayong dalawa. So, yun yung takot mo. Kaya, nandito sa point na, mahal mo pa to eh. Nagmahalan kayo talaga. Ito yung strength mo, yung pagmamahala ninyo before.
sobrang ganda ng pagmamahalan ninyo before. Like, you felt that. Though, hindi mo siguro naramdaman before na niloloko ka pala. So, yung feeling mo before with this person is really like, genuine. So, yung nagkataon lang na nalaman mo talaga yung totoo, dito na kayo nag-i-start. Dahan-dahan. You want this person na ipaglaban ka. Pero until siguro hindi na niya nagawa yun sa'yo. So, kaya dito bumalik siya. Mahal mo pa rin talaga siya. Pero, napapaisip ka din kasi dito eh. Kaya umiiwas ka. Yung parang, gusto ko talaga siyang kausapin pero wag na lang. Parang ganun. Gusto ko talaga siyang balikan pero wag na lang. Kaya you gave this person a silent treatment. So, let's see for this potential future. Okay. I think magkakaroon talaga kayo dito ng communication. Pero it's more on hindi pagbabalikan. It's more on confrontation. So, feeling ko, dahil siguro baka mangulit talaga tong person na to na bumalik sa'yo. Then, ikaw i-confront mo to siya. Na magbago ka na, ayusin mo yung buhay mo, may anak ka, mali mo may anak to siya. May responsibility ka sa buhay mo, ayusin mo na yung sarili mo. Do the effort para ayusin mo yung sa inyo. Baka you are going to confront this person kasi there's a possibility na magkakaroon kayo ng communication ulit nitong person na to. So, I think you will going to take that leap of faith na kausapin siya but to confront him para matauhan siya or mamulat siya sa katotohanan na wag na siyang maging ganyan. Kailangan ma-realize niya yung pagkakamali niya at ayusin, isatuwid niya yung pagkakamali niya at wag na niyang ulitin pa. So, yun. I can see signs here, Aquarius. So, I can see Virgo. You might have Libra in your chart, or you might be dealing with Libra or Taurus. I can see Taurus, Gemini, Aquarius, or this might be you, or you might be dealing with the same Aquarius. Capricorn is also here. More on, may nakikita ko Libra. You might also be dealing with Libra, Aquarius, Capricorn, Cancer, Gemini, also Scorpio, yun, Sun, Moon, Rising, Venus. So, I'm going to pull an oracle card. This is from Whisper of Love oracle card, love message for Aquarius. Love endures. Love does not give up or lose faith. Love is helpful and withstand every situation. So, feeling ko dito, you won't give up. You won't give up na makahanap ka pa ng right person para sa'yo. It doesn't mean that you won't give up on this relationship, but you won't give up na even if ito yung nangyari sa'yo, hindi mo hayaan yung sarili mo na maging weak at maghabol dito sa sitwasyon na hindi ka na dapat ma-involve. So, nasa point na love does not give up, love or lose faith. You will never lose faith on love because alam mo na one day na may dadating din na para sa'yo at para sa'yo lang talaga. So, that is my reading for you, Aquarius. Thank you and God bless.